Morning everyone and welcome back to our channel. Ayan mga boss, ayan pag-uusapan natin ngayon na itong statement ni Attorney Rowena Guanzon. Ayan mga boss, importante din ito mga boss na malaman natin. At bago tayo magbigay ng opinion at reaction mga boss, ayan please paki-subscribe yan sa ating channel mga boss, paki-subscribe please. Yan patulong lang ayan. At para marami pa tayong magawang mga content at mga kagaya nito ng mga importanteng issue ng bayan. Ayan mga boss, so panoorin na natin. Pinasa ko yung mga kababayan, yung sinulat ni Jarius Bondok. Sinasabi niya na si Edwin Garjola na representative ng CWS party list na taga Batangas ay matindi ang koneksyon kay Secretary Ralph Recto. Kaya ang sinasabi niya, kung sa akala ni BBM ay nililinis niya ang kanyang palasyo, ay nagkakamali siya. Pwede ba namang hindi alam ni BBM yun, Jarius? Presidente siya eh. Bilyon-bilyon ang intelligence fund niya. Alam niya kung sino nangungurakot sa kabineta niya. Kaya pala itong si Edwin Garjola, party list congressman. Number 2 sa pinakamalakas at pinakamaraming nakuha dyan na budget sa infrastructure at flood control dyan sa DPWH. Abay, parang hari pala yan dyan sa DPWH. Pag yan ay nagpapatawag, ay hindi pwedeng hindian. Ang lakas ang lakas ni Garjola. Basahin nyo, si Jarius Bondok, sinasabi niya, kaya matindi, kaya ganyan siya kalakas dahil matindi ang koneksyon niya kay Secretary Ralph Recto. Bay, dapat sagutin po ito ni Secretary Recto dahil palalaan ng palala itong mga pangungurakot sa bansa natin. Ito naman si Garjola, dinidedma lang tayo. Basta di lang siya maimbestigahan. O anong ginagawa mo dyan, Secretary Dizon? Anong ginagawa dyan ng ICI? Sa dami ng budget na si Garjola ang broker, umabot na siya kay si Congressman Lian Lebiste sa pag-offer. Hindi niya pa rin sinama si Garjola? Bakit? Secretary Vince Dizon, sagutin mo rin to. Bakit? Bakit wala si Edwin Garjola dyan sa pinapaimbestigahan mo? Alam nga naman, di mo alam. Siya ang pangalawa kay Saldi ko sa pinakamalaking mga nakuha sa infrastructure funds dyan sa DPWH. At hindi mo rin alam na itong si Garjola ay kontraktor bago siya nag-party list representative. Ito talaga ang mga aman nyo, pati party list talagang binaboy nyo na. Sagutin mo kami, Secretary Dizon at ICI. Bakit wala si Edwin Garjola dyan sa listahan ng mga pinapaimbestiga mo? Ayan, Edwin Garjola daw. Ayan, pakiimbestigahan daw. Ayan, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ayan, malakas daw yung kapit nito. So hindi malayong mangyari na marami rin tong alam. Yan. Maraming anomalya ayan, sa gobyerno. Yung kasi ang problema sa atin, kaya ang Pilipinas hindi umaangat. Ayan, dahil sa mga ganitong klaseng tao. Ayan, mas marami pang nangungurakot sa gobyerno kaysa pagsilbihan ang mga taong bayan. So ayan mga boss, sa totoo lang kung kung batas lang talaga yung susundin dito sa mga ito, dapat tanggal na yan mga ito mga boss. Sa totoo lang,
kung pairalin lang po talaga yung batas natin na yan, batas ng Pilipinas, dapat mga to tanggal na to eh. Kasi nung kapanahon na ni PRRD, hindi mo pwedeng gawing ganun kasi iimbestigahan ka agad at tatanggalin ka agad. Ganun yun ka-stricto nung si PRRD pa yung presidente ng Pilipinas. Pero ngayon mga boss, ewan ko na lang kung meron pang mangyari sa Pilipinas pag ganito tayo palagi. So talagang hindi na maganda. Ultimo yung ekonomiya ng Pilipinas ay wala. Bagsak, naghihirap na rin yung actually ang kawawa dito, ang apektado talaga dito mga boss yung taong bayan, yung mga kagaya natin, yung mga ordinaryong tao lang. Pero dun sa mga negosyante, pabor yan sa kanila actually. Pero sa bagay, pagdating sa korupsyon, damay pa rin lahat yan kasi siyempre wala nang nagawang mga proyekto yung gobyerno yan para sa taong bayan. So talagang apektado talaga din lahat. Instead na maraming proyekto na magagawa, wala kasi binubulsa nila. Yan kasi yung nangyari dyan. So kawawa talaga ang Pilipinas mga boss kung walang justice. Buti nga merong mga ganitong mga tao na nagbulgar, ayun, kagaya ni Saldico, ng mga iba pang nagbulgar dyan. Kasi kung hindi yan nabulgar, hindi mahihinto yung mga kahibangan nila mga boss. So dapat talaga itong mga ito, kung meron lang sanang parusang bitay dito, dapat iparusahan na ito ng bitay. Dapat merong batas yan sa Pilipinas na ganun. Dapat nagpanukala sila ng ganitong batas kasi wala na silang takot sa pangungurakot sa gobyerno. Puro na lang pansarili nila yung iniisip mga boss. Pag ganito tayo mga boss, wala talaga ang Pilipinas. Walang patutunguhan. So kung ako din sa mga opisyal na sangkot dito sa korupsyon, dapat mag-resign na. Aba, mahiya naman kayo. Hindi pa kayo nahiya na hindi pa kayo nag-resign sa mga pwesto nyo na talagang probe naman talaga na maraming nagsisiwalat sa mga korupsyon na ginagawa ninyo. So dapat yung mga ito implement ang batas, kung ano man yung mga batas natin dito sa Pilipinas na sakop nitong mga kagaya ng korupsyon, dapat parusahan tong mga to at dapat walang no bill, dapat pabulok sila sa kulungan at i-press lahat ng mga assets nila at ibalik sa gobyerno yung mga ninakaw nila. Dapat ganun sana mga boss. Ayan mga boss, sa inyo, kung kayo ang tatanungin, anong masasabi nyo dito sa mga ganitong mga klase ng mga public servant natin sa gobyerno? So mga paki-comment na ng mga boss at paki-subscribe na rin sa ating channel. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli mga boss.